Masakit na katotohanan para sa Lakers fans. Hindi lang sila tinambakan, nadagdagan pa ng pangamba. Final score, 139-96. Halos walang laban ang Lakers kontra OKC, pero mas lalang sumakit ang gabi nang bumagsak si Luka Doncic sa sahig matapos mag-tweak ng kanyang kaliwang ankle o hamstring. Tumawag agad ng timeout ang Lakers at bagamat nakalakad siya papunta sa locker room, malinam, may problema. Tanong ngayon, simpleng scare lang ba ito o simula na ng mas malaking krisis para sa Lakers? Una, pag-usapan natin ang mismong laro. Mula first quarter pa lang, kontrolado na ng OKC ang tempo. Mas mabilis ang ball movement, mas agresibo sa depensa at halos lahat pumapasok, habang ang Lakers hirap makahanap ng rhythm. Mababa ang shooting percentage, sablay ang rotation sa defense at halatang kulang sa energy. Sa halftime pa lang, lumalaki na ang lamang at sa second half, tuluyan ng bumigay ang Lakers. Umabot sa 43 points ang pagkatalo, isang malinaw na indikasyon na hindi lang ito simpleng off night. Pangalawa, ang mas malaking issue, ang injury ni Luka. Sa third quarter, may natira pang 7:39 sa oras nang bumagsak siya. Kita sa replay na parang may tweak sa kaliwang bahagi ng kanyang binti. Hindi na siya bumalik sa laro. Oo, nakalakad siya papuntang locker room, pero alam ng lahat kahit maliit na injury kay Luka, malaking problema agad sa Lakers. Siya ang primary creator, scorer at playmaker ng team. Kapag wala siya, bumabagal ang offense at nawawala ang structure. Pangatlo, epekto nito sa Lakers moving forward. Kung sakaling minor lang ito, malaking relief, pero kung may missed games, lalong mahihirapan ang Lakers. Ang team ay struggling na sa consistency at kung mawawala pa ang kanilang leader, posibleng bumagsak palalo ang performance. Hindi rin maganda ang timing, lalo na kung papasok na sa crucial stretch ng season. At panghuli, mental impact. Ang ganitong klaseng blowout plus injury scare, kayang makasira ng momentum. Kailangan ng Lakers na mag-adjust agad. Mas solid na depensa, mas maayos na rotations, at mas maraming players ang dapat umangat. Hindi pwedeng nakaasa lang kay Luka. Sa huli, malinaw ang nangyari. Tinambakan ang Lakers at nasundan pa ng injury scare kay Luka Doncic. Isang gabi na gusto na lang sigurong kalimutan ng team, pero hindi pwedeng baliwalain ang epekto nito. Ngayon, lahat ng mata nakatuutok sa update sa kondisyon ni Luka at kung paano babangon ng Lakers sa susunod na laro. Kayo, ano sa tingin nyo? Simpleng off night lang ba ito ng Lakers? O sinyalis na ito ng mas malaking problema? At gaano kalaki ang epekto kung sakaling mamimiss ni Luka ang ilang games? Comment nyo sa baba.